Kumusta po ang bawat isa? Sa bidyong ito ay pag-uusapan po natin ang paksang patungkol sa biyaya ng Diyos. At ito po ay ating sasagutin, hindi sa ating sariling karunungan o kaalaman. Sasagutin po natin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salitang biyaya ay isang paksang laging tinatalakay sa Biblia at sukdulang naihayag noong dumating ang Panginoong Isukristo sa Bagong Tipan. Ang orihinal na salitang Grego mula sa Bagong Tipan, ito ay isinalin sa salitang Tagalog na biyaya. Sa Greek mythology, ito ay tinawag na charis, at sa salin naman ng English, ito ay tinawag na grace, kung saan ito ay pabor, pagpapala, at kagandahang loob ng Diyos. At sa iba pang salita, ito din ay tinawag sa salitang English na unmerited favor, kung saan tayo bilang makasalanan ay hindi karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit sa kanyang habag at biyaya, tayo po ay minarapat ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pabor na hindi dapat sa atin. At sinabi sa Efeso 2:8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Kaya ang tanging paraan upang tayo ay magkaroon ng relasyon sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya sa atin. Nagsimula ang biyaya ng Diyos mula doon sa Hardin ng Eden, kung saan pumatay ang Diyos ng isang hayop upang takpan ang kasalanan ni Adan at ni Eva sa pamamagitan ng balat ng hayop na kanilang silbing damit sa kanilang kaubaran na likha ng pagkakasala. Ayon sa aklat ng Genesis 3:21, ang mag-asawa ay iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Sapagkat ang katwiran ay sa Diyos, kung tutuusin ay maaari niya silang patayin pagkatapos nilang sumuway. Ngunit dahil sa habag at biyaya ng Diyos, sa halip na puksain sila, nagpasya siya na gumawa ng paraan upang maituwid ang kanilang relasyon sa Kanya. Ang tema ng biyaya ay nagpatuloy sa buong lumang tipan nang itatag ng Diyos ang paghahandog sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop bilang pampalubag loob sa Kanya sa mga kasalanan ng tao, partikular ang mga Hudyo. Ang isang katotohanan po nito ay hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop ang naglinis sa mga makasalanan noong panahon ng lumang tipan, kundi ang tanging biyaya ng Diyos ang dahilan ng kanyang pagpapatawad sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ayon sa aklat ng Hebreo 10:4, sapagkat ang dugo ng mga turo at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Isang patotoong halimbawa si Apostol Pablo sa makapangyarihang biyaya ng Diyos. Si Apostol Pablo na dating tinawag na Saulo, na isang debotong Hudyo na dalubhasa sa kautusan na naging mag-uusig sa mga tagasunod ni Kristo o mga sinaunang Kristiyano. Siya ay naging mamamatay tao bilang pagpapakita ng katapatan sa kanyang relihiyong kinakaaniban. Makikita po natin sa Aklat ng Mga Gawa 22:4, inusig ko at pinapapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko sila at ipinabilanggo, maging lalaki o mga babae. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 22, ay nasumpungan ni Apostol Pablo ang biyaya ng Diyos at nabago ang kanyang buhay mula sa pagiging mag-uusig at naging tagasunod na ni Kristo. Simula nito ay inumpisahan na ni Apostol Pablo ang marami sa kanyang mga sulat na mga salitang sumainyo nawa ang biyaya at kapangyarihang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Isukristo, na makikita sa mga talata ng Roma 1:7, Efeso 1:1 at unang Korinto 1:3, kung saan ay atin din pong mababasa na ang Diyos ang nagpasimula ng biyaya at mula sa Kanya nagmula ang lahat ng biyaya. Sa dalawang makapangyarihang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng awa at biyaya, sila po ay may pagkakaibang layunin. Sa pamamagitan ng Kanyang awa ay Kanyang ipinagpaliban ang kaparusahan na nararapat sa atin. At sa pamamagitan ng Kanyang biyaya ay Kanyang ibinigay ang pagpapalang ito na hindi nararapat sa atin. Dahil sa Kanyang habag o awa, pinili ng Diyos na pawalang bisa ang ating utang sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng Kanyang bugtong na anak upang siya nating maging kahalili. Ayon sa aklat ng 2 Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan
upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ngunit higit pa sa awa ang Kanyang ipinadama dahil ipinagkaloob din niya ang Kanyang makapangyarihang biyaya ng kaligtasan sa Kanyang mga kaaway. Ang kaaway po dito ay tumutukoy sa atin, sa mga tao. Ayon sa aklat ng Roma 5:10, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng Kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At dahil din sa biyayang ito, ang lahat ng pangako ng Diyos na pangwalang hanggan ay makakamit ng sinumang taong lubos na nanampalataya at nagtiwala kay Kristo Jesus bilang kanyang sariling manunubos at tagapagligtas. At tayo bilang mananampalataya na kay Kristo ay lubos po nating pasalamatan ang Panginoong Diyos dahil sa kanyang dakilang biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob sa atin. Kaya nararapat lamang po mga kapatid na paglingkuran po natin at pasalamatan, papurihan ang Panginoong Diyos sa ating buhay habang tayo'y nabubuhay sa mundong ibabaw. At bilang mga Kristiyano ay mamuhay po tayo ayon sa kalooban ng Diyos bilang lumalagong Kristiyano. Muli po salamat po sa inyong panonood sa bidyong ito at ingat po kayo palagi. God bless po.